Live tayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa mga audience po natin sa live, paki-like and share po ng ating diskusyon. At isang taus-pusong pagbati at pasasalamat ang aming ipinaabot sa bawat isa na narito ngayon. Maging ang ating mga kapatid at kababayan na personal na dumalo at sa mga nakatutok sa live. Ang ating pagtitipon sa araw na ito ay hindi isang entablado ng pagmamataas, ni isang larangan ng paghamak sa pananalampalataya ng isa't isa, kundi isang makabuluhang pagkakataon upang mapakinggan, maunawaan at mapagnilayan ang magkabilang panig ukol sa napakahalagang katanungan. Why Islam? Why Christianity? Bakit Islam at bakit Kristyanismo? Sa ating harapan ay ang dalawang kinatawan ng kani-kanilang pananalampalataya. So, para sa Islam, ang ating malugod na tinatanggap si Imam Rashid Indasan. At para naman sa Evangelical Christian, sa ating malugod na tinatanggap ang ating panauhin na si Pastor Jeffrey Pondibida. Bago natin simulan ang formal na programa, atin munang ialay ang lahat sa may kapal. Inaanyayahan ko ang ating kinatawan para sa pagbabasa ng maluwalhating Quran. Sheikh Abbas? Quran din. Surah Rum. Surah Rum. Wala na eh. Sheikh Abbas, the floor is yours po. Kalay ko na yan. Sarap ka naman na lang. Pareho rin yan. أعوذ بالله من الشيطان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Maraming salamat po, Sheikh Abbas. Ngayon naman ay aking inaanyayahan ang kinatawan para sa panalangin ng Kristiyano. Pastor Jeffrey Pondibida, the floor is yours po. Ang kapahayagan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3, ito po. I pass unto you what I received, which is the greatest importance, that Christ died for our sins, as written in the scripture, that he was buried, that he was raised to life
3 days later, as written in the scriptures, that he appeared to Peter, then to all the 12 apostles. Then he appeared to more than 500 of his followers at once, most of whom are still alive, although some have died. Then he appeared to James, afterwards to all the apostles. Last of all, he appeared also to me. I am like someone whose birth was abnormal, for I am the least of all the apostles. I do not even deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng aming Panginoong Kristo at sa presensya na lumulukob sa amin, sa presensya ng banal na Espiritu. Kami ay nananalangin na patuloy kang mangusap sa amin. Nanawa sa mga oras na ito, kami ay naghahangad, hinahanap ang tamang katuruan at nawa ito po ay aming masumpungan. Maraming mga differences, napakalawak ng history ng dialogue na ito. At marahil, hindi ito ang tutuldok sa usapan, kundi patuloy na pagdadamayan, patuloy na pagsasama, patuloy na pagkakaibigan, patuloy na pag-ibig sa kapwa ang siyang aming baunin. Kaya, Panginoon, kung paano po kita nasumpungan, kung paano niyo po binago ang aking buhay, kung paano po ako nanampalataya sa inyo, nung ako pa'y makasalanan, inibig niyo ako. Naway ganun din, Lord, na ang mensaheng ito, aming nananggaling po sa iyo, na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw, at nagahari. Hindi o Diyos sa pagdating ng inyong second coming, but right now, O Lord, you are reigning. Kaya malaking katanungan, paano ka nagahari? Ang kasagutan ay ang pag-ibig mo, Panginoon, na nai-embody ng bawat isa. Kaya masumpungan namin ang pag-ibig mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor. Bago tayo dumako sa pag-introduce ng speaker sa kanya-kanyang kinatawan ng pananampalataya. So, akin po munang kakamustahin ang mga audience sa live kung maayos naman po ba ang audio ng ating talakayan. So, paki-comment down lang po kung okay po ang audio. Okay, ngayon ay dadako tayo sa pagpapakilala ng ating mga tagapagsalita. Bibigyan natin ng 2 minuto ang bawat panig upang maipakilala nila ang kanilang sarili. Mauunang magsalita ang panig ng Islam. Binibigay ko po ang mic kay Karashid Indasan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papurit pasasalamat ay naukol lamang sa nag-iisang Diyos na tunay, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ni Nabi Isa alayhis salam, Ibn Maryam, ang Diyos ni Jesus Christ, anak ni Maria, ang Misaya, ang Kristo. At alhamdulillah, ito po ay nag-usap kami ni Pastor na ito po ay maging objective academics, no? At pinapaalalahanan ko yung mga kapatid na Muslim, kung meron man kayong marinig sa panig niya na hindi kaaya-aya sa inyo, tandaan po ninyo, tayo po ay nasa pag-aaral, nasa isang academic objective na pag-uusap. At gayon din po sa panig po ng natin, sa mga kababayan nating Christian. May marinig kayo sa akin na maaring hindi kaaya-aya sa inyo, pero sisikapin ko po na ito po ay magiging professional, objective na pang-uusap. By the way, kanina binasa po ng ating Sheikh ang Surah Al-Mulk,
The dominion sa English, banggitin ko lang siguro para maintindihan ng mga taga-panood natin. Sabi po doon, ito po yung matatagpuan, mababasa po natin sa chapter 67. Ang nilalaman po doon, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa hum ala kulli syai'in qadir. Napakamapagpala niya na siyang sinuko. Na lumikha ng hindi pag-iral ng kamatayan at buhay and the author of existence. Tiyan ng matuloy. Pagkatapos sa bandang gitna, ang sabi ko doon, yung taong nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, isinsanay wala kami ngayon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Bakit po papasok ang tao sa impyerno? Sapagkat may isip, ngunit hindi niya ito ginamit. Kaya dito po namin kayo inikayat. Buksan po natin ang ating isipan, maging open-minded po tayo, Muslim man o mga kababayan nating Kristiyano. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sheikh. Ngayon naman ay sa panig ng Kristyanismo ang ating panauhin na si Pastor Jeffrey Pontevida. Pastor, ipakilala po ninyo ang inyong sarili. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ako po si Pastor Jeff, kaibigan ni Ustad Rashid Barnel Indasan. Alam ko na ang kaibigan kong to ay namimiss yung kanyang Luneta Days. Pero hindi po ako naparito para sa Luneta, dalhin siya sa Luneta, kundi hopefully meron tayong mapa-Sharon. Sharon Luneta. Nagbibiro po ako. Sharon na yung balutin mo, na meron tayong baon-baon pag-uwi. Higit sa lahat ng aking pong i-present, ang nais ko po na baunin ng bawat isa ay ang pagkakaibigan. Kaya nga sa mga kaibigan ko na nandito, sa mga nasa online, sa mga makakanood in the future, salamat po sa inyong pagdalo, sa inyong pagsuporta. Pero ang pinakanais po natin ay kaibiganin po natin ang mga Muslim. At wala po tayong pagkatalo doon. Pakinggan po natin sila, ang kanilang istorya. Na instead na sila po ay husgahan, sila po ay ating damayan. Instead na sila ay katakutan, tayo po ay magmahalan. Sapagkat ito ang Kristyanismo na itunuro ni Kristo. Na para sa akin, ito ang katotohanan na aking titindigan. Why? Christianity. Kaya salamat po sa Rashid sa pagpapaunlak. Hopefully, marami pa tayong kapihan na usapan at patuloy na mapaigting ang ating pagkakaibigan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Pastor. Bago po natin simulan ang unang tindig, akin po munang pinaalalahanan ang mga panauhin sa masjid po na ito. Panatilihin pong nakamute ang ating cellphone upang hindi maistorbo ang sustansya ng ating diskusyon. So, affirmative. The why. Ngayon ay sisimulan natin ang unang yugto ng talakayan. Ang pagpapatibay ng kani-kanilang pananampalataya ng naaayon sa dalil, pruweba at ebidensya. Ang bawat panig ay bibigyan ng 30 minuto upang itindig o ipaliwanag ang dahilan kung bakit nila pinaniniwalaang ang kanilang pananampalataya ang katotohanan. Ngunit bago yun, ay isa lamang mahalagang paalala paukol sa alituntunin ng ating talakayan. Una, mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol o pang-iistorbo habang ang isa ay nagsasalita o naglalahad ng presentasyon. Pangalawa, wala pong showdown o patotsyada gaya ng kapag may nabasa ako o talo ka na. Ang ganitong pamamaraan ay bakya at hindi sumasalamin sa wastong debate. Ito ay hindi profesional at nakakapagpababa ng antas ng diskurso. So, atin na pong umpisahan ang unang tindig.
Mauna po magsalita ang panig ng Islam. So, Sheikh Rashid Indasan, the floor is yours po. High-tech ka. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat ng papurit, pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang aming pong usapan ay affirmation, why Islam. So mamaya naman po sa ikalawang tindig, ang aking ipong explain ay why not Christianity and vice versa. Alam po ninyo, sa aking pong pag-aaral sa reliyon, wala na po kung mas malinaw na natutunan, na pag-aralan, na basa, na sobrang linaw, kundi ang Islam. At yan po ang ititindig ko po ngayon. Gagamit muna po ako ng internal evidence. Pag sinabing internal evidence, ay mula po sa maluwalhating Quran. Gaano po kalinaw na ang Islam po ang tunay na reliyon. Bakit Islam? Tandaan po ninyo, ang Karasid ay nanggaling din po sa ganyang paniniwala. Dito po ako pinanganak, dito ako lumaki. Ngunit, of course, sa aking spiritual na paniniwala, I was guided by Allah. Ako pinapatnubayan. At ito po ang malinaw na patunay o aking pong ipipresenta sa inyo. Bakit po napakalinaw ng Islam po ang tunay na reliyon na galing po sa nag-iisang Diyos na tunay na malalangs po sa atin. Sinabi po sa maluwalhating Quran, the Noble Quran, ang ganito, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Kaya iyong ipanatili, isuko ang iyong sarili sa tuwid na reliyon na siyang katalagahan ni Allah, katalagahan ng Diyos, na sa katalagahang ito ay nilikha niya ang sangkatauhan. Wala pang tao, meron ng reliyon. At ang reliyong ito ay siyang essence na dinisenyo niya. At sa pamamagitan ng essence o katalagahang ito, nature na to, nilikha niyang mga tao. Oh, nakita niyo? Wala pang tao. Isuko ang iyong sarili sa tuwid na reliyon na siyang katalagahan ni Allah. Na sa katalagahan ito ay nilikha niya ang sangkatauhan. Ano ba itong reliyon na to? Ito rin naman ang itinuro ng mga anbiya, ng mga propeta, lalo na kung tawagin namin yung Ulul Azmi, the major prophet. Katulad ng mababasa natin sa chapter 42 po ng maluwalhating Quran, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. Itinalaga ni Allah para sa iyo, O Muhammad, ang reliyong ito na siyang reliyon ni Noe, ni Abraham, ni Moises, at ni Jesus. Iisa lang pala reliyon nila. Itong mga major prophet na to, si Noe, Abraham, Moises, Jesus, at ang propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung major prophets. Parehong reliyon ang itinalaga ko sa iyo. Anong tong reliyon? Ano po yung description ng reliyon na to? I wonder kung mababasa natin sa Biblia ang ganitong description. Qul innani hadani rabbi
ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sabihin mo, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon. Oh, sabihin daw natin. Sabihin natin sa mga tao, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landas. Ang tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham, na isang matuwid na kailanman ay hindi nagtambal sa pagsamba kay Allah. Ano daw itong reliyon na to? Tuwid! Ano pa? Tama! Mantakin mo. Tuwid na, tama pa. Straight and right religion. Religion of Abraham. Pagkatapos ni Noe, si Abraham. Si Abraham ang ano? Ang tinawag na Khalilur Rahman, intimate friend of the most merciful. Ang ama ng tauhid, ang ama ng monotheism, o tauhid. Ito ang reliyon ni Abraham. Hindi lang kay Abraham, reliyon pa ni Noe. Pagkatapos binigyan ng diin kay Abraham. Bakit? Wa ma kana minal musyrikin. Sapagkat si Abraham nga ay kailanman hindi nagtambal sa pagsamba kay Allah. Dalisay ang kanyang pagsamba sa Diyos. Walang bahid ng idolatry. Walang bahid ng pagtatambal. Kanya, pagkatapos mabasa ang mga ganito, nalaman natin na ito pala yung reliyon ni Abraham. Sino ba si Abraham? Sino ba si Abraham, by the way? Pakinggan po natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Abraham. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Si Abraham ay hindi isang Hudyo. Hindi siya Hudyo. Apo niya yun eh. Yung Hudyo galing. Lahi kasi yung Hudyo eh. Unfortunately, pag sinabing Hudyo, lahi na, reliyon pa. Hudyo, lahi yun eh. Tribo yun eh. Si Abraham ay hindi isang Hudyo, lalo't hindi isang Kristiyano. Mamaya, magandang matanong si pastor. Yung salitang Christianity, kailan kaya nagsimula? At sino po ang nagbigay ng pangalang Christianity? Hindi po pwede na si Abraham isang Kristiyano sapagkat alam natin, masingit ko lang, mamaya ko ipatalaki ito, yung salitang Kristiyano, 3 piraso lang sa Biblia. Ano siya? Bagkos, siya ay isang matuwid na Muslim. Pag sinabing Muslim, sumusuko. The one who submit to the will of God. At hindi siya napabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Ito pala ay katalagahan ng Diyos. Na sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilikha niya ang sangkatauhan. Ito pala, ang rilong ito, ay reliyon ng mga major prophet, ang reliyon ni Noe, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, ni Muhammad. At ang rilong ito, tuwid. Tuwid na, tama pa. I wonder kung mababasa natin ng Christianity, tuwid na, tama pa. At ito yung reliyon ni Abraham. Si Abraham, kailanman ay hindi nagtambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Anong pangalan ng relong ito? Kompleto eh. Pakinggan po ninyo. Ang sinabi po sa isang sura. Okay? Inna ad-dina inda Allahil Islam. Ang reliyon mula at saganang kay Allah ay ang Islam, ang linaw. May pangalan. Sinong nagbigay? Ang Diyos mismo. Hindi concocted word. Pag sinabing concocted word, pinagsama-samang salita. Hindi hinango, dinerive sa lugar, Hinduism, Hindus body.
Hindi hinango sa pangalan ng tao o titulo ng tao. Buddha, Buddhism. Shinto, Shintoism. Confucius, Confucianism. At mababasa mo, letra po letra, na Diyos mismo ang nagbigay ng pangalang ito, Islam, sa makatwid ng pagsukong ganap. Itong Islam na to, ang reliyon, ang katalagahan, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilikha niyang tao. Tingnan nyo, ang tao talaga may pinagsusukuan eh. Di ba? Ang tao talaga, by nature, may pinagsusukuan. Hindi ka pwedeng hindi kumain, hindi ka pwedeng hindi uminom. Talagang meron kang sinusunod na batas. At may kaligtasan ba sa reliyong ito? Pakinggan po ninyo sa Surah Imran chapter 3, 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Kumapit kayo ng maigpit sa lubid ni Allah, ng sama-sama at nagkakaisa. At huwag kayong magkawatak-watak. At inyong ang alalahanin, ang ni'ma. Ano po yung ni'ma? Biyaya. Kala na iba, sila lang may biyaya. Grace. Ni'ma. Yan dinadasal natin eh. Ni'ma. At inyong alalahanin ng biyaya, ang ni'ma sa inyo ni Allah, na kayo'y kanyang pinatnubayan, at noon kayo ngay magkakaaway sa isa't isa, ngunit nang dahil sa kanyang biyaya, ay pinagbuklod niya ang inyong mga puso, at kayo nga noon ay nasa bingit ng apoy ng impyerno, ay iniligtas na kayo, hupratin minan nar, He save you from it, mula sa apoy ng kanyang, sa pamamagitan ng kanyang ni'ma, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. May kaligtasan. Ligtas na kung tutuusin. May kaligtasan, niligtas na sa pamamagitan ng ni'ma. At ang Islam ang ni'ma, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pwede ka pa bang maghanap ng iba pang reliyon liban sa Islam? Siya na mismo ang nagbigay ng pangalang ito. Pwede pa bang maghanap pa ng ibang reliyon liban sa Islam? Pakinggan po ninyo ang sabi ho dito sa Surah Al-Imran chapter 3. Ang aya po ay 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang maghanap pa, sumapi pa ng ibang reliyon liban pa sa Islam, ito'y kailan may hindi tatanggapin ni Allah. At sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga dakilang talunan. Reliyon, katalagahan ng tao. Yang minsan lang, in fairness kay pastor. Ang Islam, ang reliyong ito, isuko na, ang sabi, isuko ang inyong sarili sa tuwid na reliyon. Tingnan nyo tingnan nyo yung description ng reliyong ito, tingnan nyo, mga kapatid. Isuko ang inyong sarili sa tuwid na reliyon. Nasang katalagahan ng Diyos ni Allah. Nasa pamamagitan ng katalagahan ito, nilikha niya ang mga tao. Ito'y reliyon ng mga propeta. Propeta Noe, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus Christ, at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin naman ang reliyon ni Abraham, na kailanman ay hindi nagtambal kay Allah, isang matuwid na Muslim. At ang pangalan ng reliyong ito ay what? Islam. Sino nagbigay? Ang Diyos mismo nagbigay. At may kaligtasan. Ito'y ni'ma, biyaya ni Allah. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, niligtas tayo, nasa bingit na tayo ng impyernong apoy. He saved you from it. Pagkatapos, ang official religion sa araw ng paghukom ay Islam, sapagkat
kapag pumili ka pa, umanib ka pa, naghanap ka pa, nag-imbento ka pa, nagtayo ka pa ng ibang reliyon, ang sabi ho, ang warning ng Quran, kailanman hindi tatanggapin ng Diyos. At sa kabilang buhay, ikaw ay mapapabilang sa mga dakilang talunan. Kaya napakalinaw, kapatid eh. Napakalinaw eh. Ngayon, sa araw ng paghukom, ano po ang kainatnan? Kapag ikinalagot ng iyong hininga ay nasa palatuntunan, nasa daang ito, nasa biyayang ito, nasa rilyang ito, sa makatwid ng Islam. Pakinggan po ninyo sa chapter 64, Surat Taghabun. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا ولا يشرك. Sa araw na yun, sa Yawm at-Tagabun, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan titindig tayo sa araw na yun. At ang sabi, pakatandaan ninyo sa araw na yun, na kung saan titipunin kayong lahat. Ito nga ang pinakadakilang pagtitipon sa araw ng paghukom. Sino man ang sumampalataya at gumawa ng kabutihan, gumawa ng matuwid, ibig sabihin ng gawang matuwid, lahat naman ng tao gumagawa ng kabutihan. Kanya lang, bakit naging matuwid? Kasi yung kabutihan ginagawa ng tao, dapat walang arya, walang pagpapakitang tao. Ito ay sa ikalulugod ng nag-iisang Diyos na tunay. Ang lahat ng tao ay nakakagawa ng kabutihan. Ngunit ang isang Muslim, ang kabutihan niya ay walang halong pagpapaimbabaw, walang kahipokrituhan. Ito ay sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magkagayon, yukafir. Ano po sabihin nun? Nanana yukafir. Allah will blot out your sin. Buburahin niya ang iyong mga kasalanan. At ikaw'y papapasukin sa paraiso, jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada. Zalika al-fawzul azim. At ikaw'y papapasukin pagkatapos siyang burahin ng iyong kasalanan. Kaya nga kapatid, mga kababayan, hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Hindi namin kailangan ng dugo. Sino magbabayad? Walang tubos-tubos sa araw ng paghukom sapagkat siya mismo magbubura ng kasalanan. Yes, mamamatay tayo may kasalanan din, ngunit buburahin niya ang iyong kasalanan sapagkat ikay sumampalataya sa kanyang kaisahan. Wala kang sinamba, liban lamang sa kanya. Buburahin niya ang iyong kasalanan at ikay papapasukin sa paraiso upang do'y manatili magpakawalang hanggan. Iyan nga ang dakilang tagumpay. Chapter 64 verse 9. At anong relo to? Anong description ng relo na to? Perfecto. Sapagkat ang sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radiyatu lakum islam dina. Today I have perfected your religion. Perfected na sa panahon ni Propeta Muhammad. Bakit perfected? Wala nang hanaping susunod na kautusan, idadagdag pa, wala nang ibabawas pa, sapagkat ang Propetang Muhammad ang huling sugo. Perfecto na. Nakita nyo? Ang Islam, mababasa letra por letra. At wala nang ibang pananampalataya na tatanggapin pa. At ito ang pananampalataya ng mga anbiya, ng mga propeta. At ako alam ko, ilang oras, ilang minuto na lang. Kung gagamitin natin ang Biblia, mamaya babasahin ko, yung diwa, kasi alam mo, sa pagbabasa ko ng Biblia, wala talagang pangalan ng reliyon. Kaya marami nagtayo ng sekte. Puputol ng kapiranggot, magtatayo ng sekta. Munti ko nang gawin yan eh. No? Ang makipot na daan. Kasi literal, mababasa mo talaga, makipot na daan. Di ba? Makipot na daan. Dumaan kayo sa makipot na daan. Wala talaga. Pero, yung Islam, nandun ang description na sa Bible. Mababasa yan sa chapter Deuteronomy. Mamaya, kung tatanungin nyo, babasahin ko po sa inyo. At kahit nung kay James, submit yourself to God. At kahit si Jesus Christ, di ba? Not my will,
but your will. Muslim talaga siya eh. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Rabbi, Rabbi, Panginoon, Panginoon, Amir, Amir. Kasi yung salitang Panginoon, hindi naman talaga Diyos yun eh. Ginagamit niya sa tao yun. Yung Krios, pantao din yun. Ay papasok sa karenlan, kundi yaong gumaganap ng kagustuhan ng aking ama na nasa langit. At yung amang tinatawag ngayon, metaphorical, aking ama at inyong ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Mamaya, elaborate natin ng mainam. Kaya, para sa akin, kapatid, malinaw kung ipipresenta ang pananampalatayang Islam sapagkat mababasa natin sa internal evidence. Pakinggan natin si pastor. Kung mababasa po natin ang Christianity na nasa Bible, no? Eager po tayong makinig. So, with all due respect, o nga pala, no, gusto ko lang ipagpauna, alam ko matalino si pastor. Magkagayon pa man, kung ako yung magsasalita ng medyo may diin, para to sa mga nanonood sa akin, ha? O yung mga ibang para sa iba. Hindi pa para kay pastor per se. Humingi ko ng paumanhin kay pastor, no? Inanga ko si pastor kasi umarap eh. Sana gayahin yung si pastor. Umarap. Hindi yung puro typing lang. O, di ba? O, nandito. Kaya welcome po tayo. Kaya 9 minutes, okay. Kaya, to summarize, kapatid, ha, mga kababayan. Wala na akong alam. Kahit gamitin ko ang Biblia. Sapagkat ito po ang challenge ko, with all due respect. Kapag ikaw, nagbasa tayo ng Biblia, maniwala kayo sa akin. Pagkatapos ating basahin, iba-iba po ang ating pananaw. Iba-iba ang ating paniniwala. Major things, not minor. Yan po ang challenge ko sa inyo. Okay? Mamaya, papaliwanag ko. Isa yun sa mga why not Christianity? Isa sa mga aking dahilan. So, ano po ang Islam? Ito ang katalagahan, essence ng Diyos. Sa pamamagitan ng essence na to, naturalesang ito, katalagahan ito, nilikha niya ang mga tao. Wala pang tao, may Islam na. Pagkatapos, ito ang mga itinuro ng lahat ng anbiya, ng mga propeta. Kasama si Jesus Christ. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Si Allah ang aking Diyos at inyong Diyos. Siya lamang ang iyong sambahin. Ito nga ang tuwid na landas. Tuwid eh. Ano yung tuwid na landas? Kasi ang Islam, sabi kanina, tuwid at tamang reliyon. Ang reliyon ni Abraham. Ang reliyon ng mga propeta. Ang pangalan ng reliyon, Islam. Ito'y ginanap na, perpekto na. Wala nang idadagdag pa, wala nang ibabawas pa hanggang araw ng paghukom. At itong official religion sa araw ng paghukom, letra por letra. Kapag pumili ka pa ng ibang religion, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. At ikay mapapabilang sa araw ng paghukom bilang isa sa mga dakilang talunan. Mataki mo, warning po yun eh. O kanya, nung binasa ko ang Quran, ano pa mas malinaw dito? Kung maghahanap ka ng reliyon. With all due respect, pag binasa ko ang Biblia, wala akong makitang ganito kalinaw. Pero bukas pong isip ko, baka may marinig tayo kay pastor. Marinig natin kung gaano kalinaw na dapat ako po'y nasa Christianity. Or, should I say, bumalik tayo sa Christianity sapagkat marami dito, o nandito, ilan dito ay mga balik Islam na dati hindi po sa ganyang paniniwala. Nagsama-sama po kami. Ha? Iba't ibang sekta. So hanggang doon lang po ito. No? Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 minutes, ibigay ko na kay pastor.